Ang batang babae na may pulang mata ay lumapit, at may isang tao na tumawag sa pangalan na Lori. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang mukha, at siya ay tila nalilito, nagtataka kung sino siya. Dumapo ang dugo, at napatay niya ang batang lalaki, ang isa na iyon ay tumagal ng matagal. Inihulog niya ang kutsilyo at nahulog sa isang uri ng kawalang hanggan. Nagtataka ang batang lalaki kung siya ba talaga ay sinaksak habang siya ay umiiyak at kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Sa gitna ng mga tanong na ito, bigla siyang nagising sa kanyang silid-aralan na nagbabasa ng mga. Ang pangalan ng pangunahing tauhan ay Takafuji Lori, 17 taong gulang. Siya ay nalilito, hindi alam kung ano ang panaginip na yon, ngunit siya ay nasa parehong silid-aralan tulad ng dati. Pareho ang araw o sa madaling salita, dapat sana. Bigla, isang magic circle ang pumalibot sa buong silid-aralan, at isang pagsabog ng lila na enerhiya ang sumabog. Lahat ay nagtakip ng kanilang mga mukha, at si Takafuji ay natagpuan ang kanyang kamay sa sahig, hindi alam kung ano ang nangyayari. Nasa tabi na siya ng kanyang mga kaklase, hindi maintindihan kung paano sila napunta roon. Siyempre, lahat ay sumisigaw sa takot, nais malaman kung saan napunta ang kanilang silid-aralan. Sa sandaling iyon, isang anghel ang lumitaw, sinasabi sa lahat na magpakakalma. Nasa landas ng mga kaluluwa sila, nakilala bilang ang kawalang hanggan sa pagitan ng mga mundo, at siya ay kung ano ang karaniwang tinatawag na Diyosa. Lahat sila ay tinawag sa ibang mundo upang maging mga bayani na tutugis sa hari ng mga demonyo. Sa ngayon, mukhang glitch, ngunit sa lalong madaling panahon ay magiging medyo kakaiba. Nakatayo ang mga lalaki roon na nakanganga, nagtataka kung ano ang tungkol sa negosyong ito ng pagiging bayani. Ipinaliwanag niya na sila ay ililipat sa isang mundo na tinatawag na Burj, sa isang imperyo na tinatawag na Hayen. Nakatayo ang mga hangal na iyon na nakabuka ang kanilang mga bibig, hindi masyadong naiintindihan ang marami sa mga ito. Samantala, si Takafuji ay hindi makaisip kundi kung paano ito katulad ng balangkas ng anumang random na kwento. Nagpatuloy ang anghel, ipinaliwanag na sa lalong madaling panahon ay aalis sila sa lugar na ito at darating sa ibang mundo, ngunit bago iyon mangyari, lahat sila ay makakatanggap ng regalo. Ang kanyang kamay ay lumitaw sa ibabaw ng bawat isa sa kanilang mga ulo, at sinabi niyang sa pamamagitan nito ay makakatanggap sila ng isang espesyal na kakayahan. Dapat silang mag-ingat na huwag masira ng kapangyarihang ito at ituro ang mga tao sa tamang daan. Nais niya silang batiin ng magandang kapalaran. Ang eksena ay lumipat sa kastilyo. Dahan-dahang binuksan ni Takafuji ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili sa isang silid kasama ang lahat. Isang batang babae na mukhang medyo pagod ang nagsabi na tila matagumpay ang pagtawag. Ang mga matatandang lalaki sa paligid nila ay nagdiriwang, sinasabi na ang banal ay talagang maaasahan, ngayon ang mundo ay sa wakas ay magiging isang ligtas na lugar muli, o kaya sinasabi nila. Bago sabihin sa lahat na tumahimik, isang lalaki ang tumayo at pinasalamatan silang lahat sa pagdating sa mundong ito. Ang pangalan niya ay Laan at siya ang emperador ng Hen. Ang lalaki ay lumuhod pa, at kasama ng lahat, siya ay nakiusap sa kanila na talunin ang hari ng mga demonyo. Napansin ni Takafuji na kahit papaano ay tinatrato sila bilang mga maharlika. Sa sandaling iyon, isang hangal na may salamin ang lumapit at humiling sa kanyang kamahalan na huwag kumilos ng ganoon. Sinabi niya na nais niyang itanong kung may paraan para makabalik sila sa kanilang orihinal na mundo. May isang tao na lumapit at nagsabing sasagutin nila yon. Ipinakilala ng batang babae ang kanyang sarili bilang banal na Santo Isya at sinabi na maaari na silang makabalik sa kanilang orihinal na mundo. Gayunpaman, iyon ay magiging posible lamang sa loob ng isang buwan, kapag ang buong buwan ay muling nasa langit. At kaya, sinumang hindi nagbabalak na labanan ang hari ng mga demonyo ay maaaring manatili ng mapayapa sa Royal Castle sa loob ng isang buwan at pagkatapos ay umuwi. Ang aming batang lalaki ay nag-isip na parang ito ay isang paglalakbay ng turista upang tuklasin ang ibang lugar. Ang mga batang babae ay nagtataka kung ano ang mangyayari sa loob ng buwan na wala sila roon. Ayon sa paliwanag ng banal, ang timeline ng mundong iyon ay hindi magbabago at ibabalik sila sa eksaktong parehong lugar. Ang aming batang lalaki ay nag-isip na ang lahat ng ito ay tila masyadong maginhawa, mayroong isang bagay na hindi tama.
Pagkatapos ay tinanong ng banal kung sino ang nais bumalik pagkatapos ng 1 buwan at sinabi na kailangan lamang nilang sabihin ito at walang sinuman ang hihinto sa kanila. Ang grupo ay mukhang nais magsalita, ngunit siya ay nakiusap sa kanila na iligtas ang kanyang bansa at ang mundong ito. Si Takafujilori ay nag-iisip na karaniwan ito ang sandali kung kailan may isang gustong maging bayani na lumalapit at nagdeklara na sila ay lalaban para sa kanila, ngunit dito ay tanging katahimikan, na nangangahulugang mukhang walang bayani ang kanyang klase. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki na may salamin na tila ang lahat ay medyo hindi sigurado at tinanong kung maaari nilang gawin ang desisyong ito mamaya. Nandoon ang hari na nakapikit ang mga mata, at napansin ng aming batang lalaki na sa ngayon ay medyo kalmado ang lahat. Pagkatapos ay sinabi nilaan na sa loob ng 1 buwan ay magkakaroon sila ng pagkakataong pumili kung nais nilang bumalik sa kanilang mundo o pumirma ng kontrata upang maging mga bayani dito. Ngayon ay isang pagdiriwang kaya dapat silang magsaya. Pinasalamatan ng aming batang lalaki sila at agad na pumunta upang subukan ang pagkain. Ang pagtikim ng lutuing mula sa ibang mundo ay perpekto. Siya ay nasasabik na malaman kung anong mga sangkap ang ginagamit sa isang pantasyang mundo, ngunit bigla ay muling lumitaw ang parehong portal na lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa sa silid-aralan. Inisip niya na ito ay tiyak na gawa ng mga mage ng imperyo, na nakapag-master na ng kanilang mahika sa antas na ito. Siya ay talagang sabik na maranasan ang lahat sa mundong ito ng pantasya. Ngunit pagkatapos ay may isang tao na tumawag sa kanya. Nais nilang malaman kung bakit siya lamang ang may bilog sa ilalim ng kanyang mga paa. Bago siya makapag-isip kung ano ang nangyayari, natagpuan niya ang kanyang sarili sa parehong lugar kung saan niya nakilala ang banal, ang tinatawag na landas ng mga kaluluwa. Lumitaw ang blonde, ipinakilala ang kanyang sarili, ngunit tila medyo nalilito. Bumabati siya sa kanya, sinasabing nagkita na sila muli. Ngunit siya ay nagtatanong kung hindi ba siya narito isang sandali na ang nakalipas. Sumagot siya na nandito siya. Ang mahirap na batang babae ay hindi ganap na nauunawaan kung bakit ito nangyayari. Nais niyang malaman kung siya ay malapit ng tawagin sa ibang lugar at sinabi niya na marahil. Ang problema ay mayroong isang patakaran na ang sinumang pumasok sa lugar na ito ay dapat makatanggap ng isang talento, kaya inilagay niya muli ang kanyang kamay sa kanyang ulo. Nais niyang batiin siya ng magandang kapalaran, ngunit ang aming batang lalaki ay nagreklamo na ang pagbalik-balik na ito ay walang responsibilidad. Sa buong prosesong ito, naaalala niya na ang nakaraang bilog ay lila, habang ang isa ito ay dilaw na may iba't ibang simbolo. Pagkatapos ay napagtanto niyang siya ay nakatali sa isang upuan, may paring, at naisip na hindi ito ang tamang oras para sa pagsusuri. Isang matandang lalaki ang lumapit, sinasabing mukhang matagumpay ang pagtawag. Isang-isa pa sa tabi niya ay nagsabi na ang batang lalaki ay tatawaging test number 12. Lumapit ang matandang lalaki na nagkomento na tila mayroon siyang offensive type na magic eye. Bilang isang test subject, si Takafujilori ay hindi interesado sa sitwasyong ito. Mukhang mas mapanganib ang mga pagtawag na ito kaysa sa kanyang inaasahan. Ang dalawang baliw ay nagsimulang ngumiti, sinasabing ngayon ay magpapatuloy sila sa eksperimento. Halos halata sa aming batang lalaki na ito ay isa sa mga baliw na siyentipiko. Lumapit ang lalaki na may scalpel, sinasabing oras na upang malaman kung ano ang tungkol sa kanyang magic eye. Ipinaliwanag ng matandang lalaki na may mga tala na nagsasaad na ang mga tao na tinawag mula sa ibang mundo ay nagkakaroon ng magic eye ng isang kalaban, at ang kanyang trabaho ay patunayan na totoo ito. Mabilis na napagtanto ng aming batang lalaki na ang tinatawag na magic eye na ito ay tiyak na ang regalo na natanggap niya mula sa Diyosa nang siya ay dumating sa mundong ito. Inilabas ng matandang lalaki ang kanyang kamay, na nagpapaliwanag na magiging problema kung ang batang lalaki ay nagkaroon ng pagsabog ng galit o nawala sa kontrol, kaya't siya ay ilalagay sa hypnosis sa loob ng 1 segundo. Si Takafujilori ay nagulat, ngunit pagkatapos ay pinanood lamang niya ang lalaki na nagbubuo ng kanyang magic circle. Napagtanto ng matandang lalaki na hindi lamang minimal ang epekto, talagang parang hindi ito gumagana. Ang problema ay, ito ay dapat na isang advanced hypnosis spell. Nakakabaliw para kay Takafujilori na ito ang tinatawag nilang advanced magic.
Sa sandaling iyon, tinawag ng isa pang lalaki ang doktor. Ang kaliwang mata ni Takafujilori ay naglalaman ng magic eye ng oras, habang ang kanyang kanang mata ay naglalaman ng magic eye ng katotohanan. Nagulat ang lalaki at nagdiwang, sinasabing ang pagkakaroon ng dalawang mata ng ganitong antas ay napakabihira. Agad nilang inilabas ang kanilang mga kagamitan, sinasabing kailangan nilang simulan ang pagsusuri kaagad dahil ito ay kamangha-mangha. Gayunpaman, alam ni Takafujilori na kung magsisimula sila ng operasyon ng walang hypnosis, ito ay wala ng iba kundi torture. Talagang ayaw niyang mangyari iyon at nagtataka kung makakatakas siya gamit ang kanyang magic eye. Bigla, isang bilog ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Naguguluhan ang mga siyentipiko, ngunit alam na ng ating batang bida at tayo kung ano ang nangyayari. Siya ay lumitaw sa harap ng Diyosa, na muling mukhang isang tanga. Sabi niya, ito na ang ikatlong beses. Tinanong kung gusto ba siya nito ng labis. Ang ating batang bida ay simpleng nagsabi na ito ay hindi may iwasan. Pagkatapos ay tinanong niya kung may ideya ba siya kung bakit ito nangyayari. Wala siyang gaanong masabi, inamin na ito ang unang pagkakataon na may ganitong nangyari at kailangan niyang magsaliksik pa. Napagtanto ni Takafujilori na sa puntong ito, nakita na niya ang babaeng ito ng napakaraming beses na nakikipag-chat na siya sa isang diyosa. Ngunit bago siya makakuha ng anumang sagot, siya ay lumitaw sa harap ng isang batang maharlikang babae, at isang elf ang pumuri sa kanya, sinabing kamangha-mangha na nagawa niyang magsummon ng isang humanoid na halimaw sa kanyang unang subok. Gayunpaman, hindi nagustuhan ng ating batang bida na tawagin siyang halimaw. Sa mundong ito, tinrato siya na parang nilalang at halos pinilit na pumasok sa isang kontrata ng pagsunod, ngunit pagkatapos ay muling na-activate ang magic circle. Muli siyang lumitaw sa harap ng Diyosa, nakangiti na. Tinanong niya kung hindi ba siya napapagod sa lahat ng ito. Ang ating batang bida ay nais lamang malaman kung bakit patuloy na nangyayari ang summoning na ito. Sinabi niya na may ideya siya, ngunit kaunti na ang oras, kaya kailangan niyang ipaliwanag ito ng mabilis. Ipinaliwanag niya na ang mga target ng summoning ay dapat magkaroon ng malakas na kaluluwa na kinakailangan upang makatawid sa pagitan ng mga mundo, at tila ang batang ito ay may napakalakas at pambihirang kaluluwa. Sinabi ni Takafujilori na hindi man lang siya santo o mabuting tao, kaya't kakaiba na mayroon siyang napakalinis na kaluluwa. Sinabi niya na hindi ito tungkol sa kadalisayan, kundi sa katotohanan na siya ay malakas. Ang kailangan niya ay ang kanyang kaluluwa ay kumabit sa isa sa mga mundong ito upang ma-activate ang kontrata ng bayani, at pagkatapos ay titigil na ang mga pangyayaring ito. Ang eksena ay lumipat sa isang kastilyo, kung saan isang batang babae na may hawak na orbi ang nagsabi na mayroon na siyang kakayahang magnakaw ng mga kakayahan. Siya ay humahanga sa kagandahan ng dalaga, at sa ika-4 na pagtawag, nakatanggap siya ng isa pang regalo. Tumakbo siya ng diretsyo patungo sa kanya upang bumuo ng kontrata ng bayani, ngunit bago siya makapagsimula, muling na-activate ang teleportation. Sa ika-5 pagkakataon, siya ay tinawag sa pamamagitan ng madilim na mahika. Ang dalaga ay pagod, pawisan, at ang kanyang mga damit ay punit-punit, habang siya ay lumitaw na ganap na relaxed sa tuktok ng kastilyo sa taluktok ng bundok. Sa ika-6 na pagtawag, siya ay dinala bilang muling nabuhay na Demon Lord, at lahat ng halimaw ay nagdiwang. Ngunit ngayon, pabalik sa langit, sinabi ng anghel na siya ay nag-ipon ng mga kamangha-manghang kakayahan. Siya ay humanga. Pagkatapos ay sinabi niya na ang susunod na pagtawag ay marahil ang huli. Kaya't pagsasamahin niya ang lahat ng kanyang kakayahan, at kapag siya ay tinawag muli, dapat niyang suriin ang kanyang katayuan. Malamang na makikita niya ito gamit ang kanyang kanang mata. Sa loob ng isang kastilyo, may isang taong bumati sa bayani. Tahimik niyang binuksan ang kanyang mga mata, iniisip, narito na naman tayo, ngunit bigla siyang nasa ibang tao na. Sa lugar na ito, isang estudyanteng nasa mataas na paaralan na nagngangalang Ryu Shinzaki, at isang dalagang nagngangalang Tamaki Karoa. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan, at isang huling dalaga na nagngangalang Eli Isugay ang lumitaw. Sa sandaling iyon, may isang tao sa trono na nagsalita. Sinabi ng hari na ayon sa alamat, sila ay dapat mga bayani. Napansin ng pangunahing tauhan na lahat ng tinawag dito ay magkakakilala maliban sa kanya.
Lahat sila ay nagtataka kung bakit siya tinawag ng random sa gitna ng tatlong ito. Lahat sila ay tumingin sa hari, na nagtanong kung ang tatlo sa kanila ay mga bayani, at siya ay isang ekstra na tao lamang na dinala. Kinumpirma ng iba pang tatlo, at sinabi ng lalaki na ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang ganitong bagay. Pagkatapos ay may isa pang dalaga na dumating, nagtatanong kung sila ang mga bayani mula sa ibang mundo. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang unang prinsesa at personal na inangkin ang pagtawag sa kanila na sinabing dapat silang magpasalamat. Agad na napagtanto ng aming batang lalaki na siya ay isa sa mga nakakainis na prinsesa na mayabang. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanila na sila ay nasa kaharian ng sumisiklab na araw, isang lugar kung saan hindi lamang tao ang umiiral, kundi pati na rin ang mga demihumano at mga demonyo. Maliwanag na ang mga demonyo ang mga kaaway na pinangunahan ng Demon King. May sarili silang bansa at sinasalakay ang lahat ng teritoryo. Talagang mukhang mapanganib ang demonyong iyon. Mag-ingat kayo mga batang mortal. Iyon ang dahilan kung bakit ang buong sangkatauhan ay nagkaisa upang tumawag ng mga bayani. Gayunpaman, tanging mga kababaihan ng dugong maharlika lamang ang makakagawa nito, at syempre, siya ang napiling isa. Ang bawat bansa ay obligadong sanayin ang mga bayani na kanilang tinawag upang patayin ang Demon King. Dapat nilang napagtanto sa ngayon kung gaano ito kagandang plano. Gayunpaman, naunawaan ni Takafujilori na ang kanilang plano ay basta tumawag ng maraming bayani at umaasang may isang tao na aayos ng mga bagay. Hiniling ng prinsesa sa kanila na maging mas malakas bilang mga kinatawan ng kaharian na ito at patayin ang walang kahiyang Demon King. Sa sandaling iyon, nagsalita si Tamaki Karawa na may tanong, paano sila makakabalik sa kanilang orihinal na mundo? Sinabi ng prinsesa na iyon ay imposibleng mangyari. Pagkatapos ng lahat, dapat silang makaramdam ng karangalan na maging mga ipinagmamalaking bayani ng kaharian ng araw at dapat magpasalamat sa kanilang sitwasyon. Ang aming batang lalaki ay nagagalit. Iniisip na ang mga bastos na ito ay kailangan ng kumuha ng mga aralin sa serbisyo ng customer mula sa hari ng Hen. Pagkatapos ay sinabi ng hari sa kanila na ilagay ang kanilang mga kamay sa bato upang matuklasan ang mga talento na natanggap nila bilang mga bayani. Inilabas ang tablet at nang ilagay ni Ryo ang kanyang kamay, natanggap niya ang limit break na kakayahan. Nakatanggap si Eli Isogay ng magic barrier na kakayahan at nakuha ni Karawa ang magic affinity. Samantalang ang ating mahal na si Takafujilori ay nakatanggap ng detection na kakayahan. Sa hindi bababasa siya ay may isang biyaya, ngunit sa pag-isip na gaano ito kasimple, hindi ito mukhang kahanga-hanga. Pagkatapos noon, nagsimula ang mga tao ng kaharian na sukatin ang kanilang mga talento at pisikal at mahikal na kakayahan. Si Ryu ay may superhuman na pisikal na kakayahan, si Isogay ay may natural na talento sa paglikha ng mga biyaya at mataas na sukat ng mahika. Samantalang si Tamaki ay mayroon ding mahusay na mahikal na kakayahan, ngunit nakatuon sa nakasisira na mahika. Tungkol sa ating batang lalaki, wala siyang talento sa pagmamanipula ng mahika. Napagtanto niya na siya ay napunta sa ibang mundo upang maging mas mahina kaysa sa lahat ng mga dalaga, at hindi siya masaya tungkol dito. Sa pagod na nakahiga sa sahig, bulong niya na hindi ito mahalaga dahil malinaw na sila ang mga tunay na bayani dito. Nang gabing iyon, nagtipon sila sa silid ni Ryu upang talakayin ang kanilang hinaharap. Ang aming batang lalaki ay tumingin sa paligid, nagtataka kung bakit ang silid ni Ryu ay mas malaki kaysa sa kanya. Samantalang ang dalawang dalaga ay nais malaman kung bakit siya naroon kung hindi siya isang tunay na bayani. Masakit iyon. Nagpasya ang aming batang lalaki na hindi sumagot. Pagkatapos ay sinabi ni Tamaki na hindi siya talagang nag-aalala tungkol sa kanya, ngunit napansin ng pangunahing tauhan na siya ay talagang nag-aalala na masyado siyang masangkot dito. Maliwanag na hindi siya isang tapat na dalaga. Sinabi ni Ryu na ang kakayahang detection na mayroon siya ay talagang maaaring maging napakahalaga. Napansin ni Takafujilori na bawat isa sa kanila ay may napakaibang opinyon tungkol sa kanya. Sinabi ni Ryu na kahit na ang batang lalaki ay mahina, si Eli ay pwedeng maglagay ng magic barrier sa paligid niya. Sumasang-ayon siya na sinasabing kung gusto niya yon, ayos lang. Ang aming lalaki ay nag-isip na para sa isang taong tahimik, siya ay talagang cute.
Nang sandaling iyon, tumigil siya upang isipin na ang lahat ng tatlo sa kanila ay talagang kaakit-akit. Tatlong maswerteng tao sa buhay. Pagkatapos ay nais malaman ni Tamaki kung talagang okay lang na manatili sila sa bansang ito. Si Ryu ay tungkol nang magsalita nang may iba pang nagkomento na hindi masama ang bansa at maganda ang trato. Lahat sila ay tumingin sa aming batang lalaki na nagsignaling sa kanila na manahimik. Sa kanyang notebook, naisulat niya na may mga tao na nakikinig sa kanilang pag-uusap, kaya't mas mabuting huwag magsalita ng kahina-hinala. Ang tatlo sa kanila ay nakatayo doon na nakanganga, habang siya ay napagtanto na ang tinatawag na biyaya ng detection ay talagang nagiging kapaki-pakinabang. Kahit na wala siyang pisikal o mahikal na talento, ito ay talagang isang kahanga-hangang kakayahan. Maaari niyang maramdaman ang presensya ng mga tao o nilalang sa kabila ng mga pader, halimbawa. Sa sandaling ito, alam niya ng eksakto kung sino ang nagmamasid sa labas. Nang siya ay nasa kanyang sariling silid, sinubukan niyang panatilihin ang mga katulong na malayo, ngunit palagi silang bumabalik. Pagkatapos ay sumulat siya sa kanyang notebook at humiling kay Ellie na maglagay ng soundproof barrier. Sinubukan niya ito at sinimulan ang kanyang dasal. Kumalat ang bilog, ngunit siya ay nagdalamhati na hindi ito masyadong malakas at hindi tatagal ng matagal. Pinuri siya ni Ryu, tinawag siyang kamangha-manghang dalaga. Siya ay medyo nahihiya. Samantalang si Takafujilori ay napagtanto na ang mga bastos na ito ay mag-flirt sa harap niya. Pagkatapos ay nais ni Tomakin na malaman kung bakit sila nagmamasid sa kanilang pag-uusap sa unang lugar. Sinabi ni Ryu na ito ay halata, pagkatapos ng lahat, sila ay mga bayani ng sapat na kapangyarihan upang sirain ang isang bansa, kaya't masyadong mapanganib na iwanan silang walang bantay. Ngunit siya ay galit na itinuro na walang katuturan dahil napilitang dumating sila sa lugar na ito. Nang iyon, binanggit ni Takafujilori na ang bansang ito ay tila desperado. Hindi niya nauunawaan ang mga pamantayan ng mundong ito, ngunit pinaghihinalaan niyang sila ay nasa isang krisis sa pananalapi. Iyon ay dahil ang hari ay personal na kasangkot sa maraming mga usapin na hindi pangkaraniwan. Bukod dito, mayroon siyang napakakaunting mga basal para sa isang kastilyo ng laki na yon. Sinabi ni Tamaki na napansin din niya yon, ngunit kahit papaano ay masarap ang pagkain. Simple ito ngunit puno ng mga pampalasa at masarap na lasa. Gayunpaman, tila hindi nagustuhan ni Takafujilori ang pagkain at nagtataka kung may mali sa kanyang panlasa. Ang kanyang mga kaibigan ay nagkomento na ang kanilang mga silid ay mas parang quarters ng sundalo kaysa sa mga bayani, at ang aming batang lalaki ay nag-isip sa kanyang sarili na hindi pa nila nakita ang kanyang maliit na silid. Dahil hindi sila kailanman tinawag sa ibang lugar, wala silang maihahambing dito, ngunit naaalala pa rin niya ang kanyang pagdating sa hayan ng napakalinaw. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanilang tatlo na kailangan nilang isaalang-alang ang isang plano sa pagtakas mula sa bansang ito. Dahil ang kanyang kakayahang detection ay nagpapahintulot sa kanya na iwasan ang lahat ng pagmamanman, sa meantime, kailangan din nilang malaman kung paano makakabalik sa kanilang orihinal na mundo at makaalis dito. Dahil ang tatlo sa kanila ay itinuturing na tanging pag-asa ng lugar na ito, walang paraan na papayagan nilang bumalik ang kanilang pag-asa sa kanilang mundo. Bukod dito, kahit na sinabi ng prinsesa na walang paraan upang makabalik, tila isang kasinungalingan ito o isang bagay na kanyang itinatago. Sumasang-ayon si Ryu sa batang lalaki. Ang problema ay mahina pa rin sila at hindi sapat ang kanilang kaalaman, kaya sa ngayon, kailangan nilang magmasid ng kaunti. Bigla, lumapit si Tamaki sa ating batang lalaki. Binanggit niya ang kanyang dilaw na mata at tinanong kung ano yon. Mabilis na tinakpan ng ating batang lalaki ang kanyang mukha, napagtanto na nakalimutan niya ang detalyeng iyon. Sa katunayan, hindi pangkaraniwan para sa isang hapon na magkaroon ng dilaw na mata, ngunit sinabi lang ni Ryu na lahat ay may mga lihim na ayaw ipaalam, kaya mas mabuting huwag nang guluhin ang lalaki tungkol dito. Lahat ng kabataan ay dumadaan sa ganitong yugto, ngunit sa kalaunan, lumalampas ka rito. Sa ngayon, dapat lang nilang baliwalain ito. Napansin ng ating batang lalaki na iniisip ni Ryu na siya ay may suot na contact lens para magmukhang stylish tulad ng isang pangunahing tauhan, ngunit marahil ito ay talagang magandang dahilan. Kaya't sinabi niya sa kanila na pagmasdan ang kapangyarihan ng mahiwagang mata. Makalipas ang ilang sandali,
nasa kanyang kwarto na siya, nagtataka kung ano ang nangyayari sa mata na ito. Sinuri niya ang kanyang katayuan, at grabe, ang daming katangian ang nakalista. Ang problema ay tulad natin, hindi niya alam ang average ng mundong ito, kaya hindi niya masabi kung gaano siya kalakas o kahina. Ngunit batay sa mga pisikal na pagsusuri, marahil ay masama ang mga ito o may mali. Pagkatapos ay nagpasya siyang suriin ang kanyang mga kakayahan. Mayroon siyang iba't ibang kakayahan sa bawat mata, ang madilim na mahika ng Demon King, ang kakayahang magnakaw ng mga kakayahan, at sa wakas, ang pagtuklas. Napansin niya na mayroon siyang ilang kakaibang katangian na marahil ay natanggap ng siya ay tinawag bilang isang halimaw. Siya ay kabilang sa lahing demonic at nakategorya bilang isang vampira na may ranggong baron. Mayroon siyang debuff na tinatawag na puot ng Diyos ng araw sa araw. Ang kanyang mga katangian ay nababawasan sa 1/10 at hindi niya magagamit ang kanyang mga kakayahan. Ngayon, lahat ay may katuturan. Siya ay nahirapan sa mga pagsusulit dahil siya ay nalantad sa sikat ng araw, at ang pagkain ay may masamang lasa dahil sa bawang. Hindi na kailangang banggitin na nang tumingin siya sa mga babae, napansin niyang kakaibang interesado siya sa pagdila sa kanilang mga lieg at pag-inom ng sariwang dugo. Sa buong panahong ito, siya ay sobrang nakatutok sa paggamit ng deteksyon na nakalimutan niyang tingnan kung ano ang nangyayari sa loob ng kanyang katawan. Maraming kakaibang mata, mga katangian ng vampira, at lahat ng uri ng mutasyon. Hindi niya maunawaan kung ano na siya. Unti-unti, nagsimula siyang alalahanin ang lahat ng nangyari. Matapos maalaala ang lahat at isaalang-alang ang lahat ng mga summoning, narito ang mayroon siya. Ang kakayahang deteksyon ay nagpapahintulot sa kanya na maramdaman ang anumang presensya sa paligid niya. Kinuha niya ang isang lumang kutsara at sinabi na sa ibang kakayahan, maaari niyang kainin ang enerhiya ng isang materyal at lumikha ng isang sandata mula dito. Ang bakal na kutsara ay nag-transform sa isang kutsilyo. Ang pulang mata, deteksyon ng galaw, ganap na sukat, malayo ang paningin, mikroskopikong paningin, paningin sa gabi, clairvoyance, ilusyon, X-ray na paningin, photographic memory, at pag-unawa sa mga panlabas na titig. Diyos ko, anong listahan? Napansin niya na sa lahat ng ito ay may kinalaman sa paningin. Ito ay isang uri ng mata 2.0. Ang hindi niya lubos na nauunawaan ay ang dilaw na mata. Ang paglalarawan ay nagsasaad na ang mga bilog ng mahika na nakikita ng mata na iyon ay maaaring ilipat sa kanyang pupil at ma-activate sa kanyang kagustuhan. Nagpasya siyang kailangan niyang maglaan ng oras upang pag-aralan ang mahika ng mundong ito. Ang problema ay mahaba ang listahan ng mga kakayahan, at marami sa mga ito ang hindi niya nauunawaan. Sa kabutihang palad, ang bahagi ng vampirismo ay hindi masyadong komplikado. Kung siya ay uminom ng sapat na dugo ng isang tao upang patayin sila, sila ay nagiging isang ghoul. Kung ito ay isang birhen, sila ay nagiging isang subordinate vampire kung siya ay inom ng kanilang dugo, kung hindi, ang tao ay nagiging isang ghoul. Bukod dito, maaari rin niyang patayin ang isang tao, bigyan sila ng kaunti sa kanyang dugo, at sila ay magiging kanyang tagapaglingkod din. Dalawang kawili-wiling bahagi ay kung siya ay uminom ng lahat ng dugo, maaari niyang nakawin ang mga alaala ng tao at pati na rin ang kanilang mga kakayahan. Basta't maaari niyang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan ng malaya sa gabi, tiyak na hindi ito magiging mahirap para sa kanya na lumakas, ngunit una, kailangan niyang umangkop sa katawan at mundong ito. Kinabukasan, sa ilalim ng sikat ng araw, may isang tao na nagpakilala bilang Knight Commander ng kaharian ng sumisiklab na araw. Ang kakaibang blonde ay nagngangalang Iana Ishida. Ang ating lalaki, na medyo sexist, ay nagsabi na kahanga-hanga na may isang babaeng Knight Commander sa lugar na ito. Marahil ito ay posible sa mga pantasyang mundo, o marahil ito ay may kinalaman sa kanilang mga issue sa pananalapi. Pagkatapos ay tinawag ng babae ang dalawang babae, sinabing tila mayroon silang talento para sa mahika, ngunit kailangan nilang matutunan ang mga batayan ng martial arts. Karaniwan, magsisimula sila sa pagsasanay sa lakas, ngunit sa tingin niya ay hindi ito magiging kinakailangan. Gayunpaman, ang ating lalaki ay hindi masyadong nasisiyahan dito. Mukhang hindi kasing kahanga-hanga ang kanyang mga estatistika kung isa sa alang-alang na si Ryu ay may 1,500 lakas at lahat ng higit sa 1,000.
Si Tamaki ay may mas maraming li kaysa sa kanya at 3,500 intuition, habang si Ellie ay may kaunting mas mababang intuition, ngunit kaunti pang iba. Ang mga estatistika ng tatlo mula sa sandaling sila ay lumitaw ay lumampas na sa mga limitasyon ng isang tao sa mundong ito. Pagkatapos ay sinabi ni Iana sa kanila na pumili ng bagay na pinakaangkop sa kanila at pagkatapos ay matutunan ang mga batayan ng martial arts. Gayunpaman, ang tanga sa kabila ay magiging iba. Siya ay nagdadalamhati na una kailangan nilang paunlarin ang kanyang pisikal na lakas. Ang problema ay ang batang lalaki ay gumagawa ng push-up sa ilalim ng araw na sumisira sa kanyang mga katangian. Hindi lamang siya mahina sa araw, kundi siya rin ay nagkakaroon ng matinding sakit ng ulo. Sinabi ni Iana na siya mismo ang magtuturo sa kanya, kaya mas mabuti pang seryosohin niya ito, ngunit ang kawawang lalaki ay nahihilo na at wala siyang paraan upang makatakas dito. Bigla, ang prinsesa, na nakakainis, ay humiling ng pahintulot na pumasok kasama ang kanyang grupo. Iyan mismo ang iniisip ni Takafuji Lori. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa. Mayroon ding ibang tao sa tabi niya. Dahil ang babae sa tabi ng prinsesa ay nakatayo malapit sa kanya, malamang na siya rin ay isang tao ng mataas na katayuan. Siya ay isang magandang babae, ngunit ang kanyang ekspresyon ay malamig, tulad ng isang manika na may pekeng ngiti. Bumabati si Iana sa mga prinsesa at tinanong kung ano ang nagdala sa kanila doon. Agad na tumigil si Takafuji Lori sa pagsasanay at umupo ng lubos na relaxed, nasabik na makita kung ano ang mangyayari. Ang ibang babae ay bumati sa kanila ng magalang, habang ang nakakainis na prinsesa ay dramatikong nagsabi na inilalaan niya ang kanyang mga obligasyon upang bumati, kaya't dapat magpasalamat ang lahat. Ang ating lalaki ay tumawa lamang sa kanya hanggang sa ang ibang babae ay humakbang pasulong. Nagpakilala siya bilang pangalawang prinsesa at sinabi na ikinagalak niyang makilala siya. Sa hapon na yon, nais niyang makipag-usap sa kanya. Ang eksena ay lumipat sa isang silid sa kastilyo. Sa harap ng isang board, ipinaliwanag niya na magkakaroon sila ng mga aralin doon, ngunit siya ay labis na nagdududa na siya ay nakakakuha ng hiwalay na mga aralin. Ang ibang mga bayani ay mayroon ding mga aralin, ngunit kasama ang unang prinsesa sa ibang silid. Ang katotohanan ay, lahat ng ito ay dahil ayaw ng unang prinsesa na magturo sa isang hindi bayani para sa kanya. Isang insulto at isang kabaliwan. Hindi siya masyadong nagmamalasakit, ngunit nangako siyang isang araw ay maghihiganti siya para dito. Pagkatapos ay sinabi ng pangalawang prinsesa na sisimulan na niya ang aralin, ngunit nais ng ating lalaki na magtanong ng ilang mga katanungan muna. Tinanong niya kung ang unang prinsesa ay mas matanda sa kanya dahil siya ay tinawag na pangalawang prinsesa, ngunit ipinaliwanag niya na hindi, komplikado ang mga bagay. Upang ibuod, sinabi niya na ang unang prinsesa ang tunay na tagapagmana ng trono. Alam ni Takafuji Lori na ang royal succession ay palaging magulo. Siyempre, ayaw niyang makialam sa ganitong bagay. Sa panahon ng aralin, natutunan niya na ang kaharian ng sumisiklab na araw ay itinatag ng bayani na tumalo sa nakaraang Demon King. Ang bayani na iyon ay isang mage. Sa ibang salita, ang nagtatag ng lugar na ito ay isang witch, na dahilan kung bakit ang pagsamba sa mga witch ay malalim na nakaugat saan man. Ang trono ay palaging ipinapasa sa mga babaeng tagapagmana. Pumili sila ng isang hari na pakakasalan, at tanging pagkatapos nito siya naging regent upang pamahalaan ang bansa. Gayunpaman, kung humiling ang reyna ng diborsyo, titigil siyang maging hari. Salamat sa pangalawang prinsesa, natutunan niya ang tungkol sa kasaysayan at mga batayan ng Mahika, ngunit siya ay pagod na at natulog. Mamaya sa gabing iyon, nagsimula siyang mag-aral ng Mahika dahil ang susunod na araw ay magiging isang praktikal na pagsusulit. Sa kabutihang palad, nagawa niyang manghiram ng libro mula sa pangalawang prinsesa. Alam niyang tiyak na hindi niya gusto na siya ay nakatulog sa klase at hindi rin gusto na humingi siya ng libro, ngunit tulad ng isang manika, siya ay simpleng ngumiti at sinabi na ayos lang. Habang tinitingnan ang pentagram, sinabi niyang oras na upang subukan ang hindi niya nagawa noong nakaraang gabi. Pagkatapos ay inactivate niya ang tunay na mystic eye at sinuri ang bilog. Sa teorya, dapat niyang maitala ito sa kanyang retina upang magamit anumang oras na gusto niya. Ang problema ay walang nangyayari.
Hindi siya sigurado kung ito ay nag-activate man. Sinubukan din niya sa ibang mga bilog ng mahika, ngunit gaya ng inaasahan, walang nangyari. Sa ngayon, lahat ay isang kumpletong kabiguan. Pagkatapos ay naalala niya na mayroon siyang 2.0 na mata, nakita ang ilang papel sa malapit, at nagsimulang gumuhit ng mga bilog. Ang paningin sa mata na iyon ay napakabuti na maaari niyang ganap na alalahanin ang bawat bilog na nakita niya bago dumating sa mundong ito. Sa teorya, hindi ito dapat posible dahil sa hypnosis ng matanda, ngunit ang mata ay ganap na naiba at nagawa niyang iguhit ang mga bilog ng madali. Nakatingin sa papel, ang enerhiya ay nag-radiate mula sa kanyang mata. Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman bago, kaya marahil sa wakas ay na-activate niya ang bagay na ito. Excited na subukan kung ito ay gumagana, tinunog niya ang maliit na kampana. Pumasok ang isang katulong, nagtatanong kung siya ay tinawag, at ipinaliwanag ng ating lalaki na kailangan niya ng kaunting pabor. Bago siya makapag-react, inactivate niya ang kanyang mata, at matagumpay na nakast ang hypnosis spell ng matanda. Isang segundo mamaya, ang kanyang mga mata ay naging walang focus. Pinadama niya ang kanyang kamay sa kanyang mukha, at nakumpirma na gumana ang mahika. Upang subukan pa ito, tinanong niya kung anong kulay ng kanyang underwear, at sumagot siya ng itim. Galit na hindi niya ito alam, sa kabila ng lahat, mayroon siyang X-ray vision, di ba? Isinasaalang-alang ang lahat ng nangyari, nagtataka siya, marahil ang kakayahang magnakaw ng mahika, ay maaari lamang mag-imbak ng mga bilog mula sa parehong mundo kung saan niya ito nakuha. Kung totoo iyon, ang tanging mahika na talagang mayroon siya ay advanced hypnosis. Isa yon sa mga posibilidad, ngunit hindi siya makasisiguro. Nang siya ay tinawag sa ibang mga mundo, nakita rin niya ang bawat bilog. Kung mag-concentrate siya, marahil ay maaari rin niyang tawagin ang mga ito. Sa isip na yon, naalala niya ang isa sa mga ito at matagumpay na nilikha ang mahika sa harap niya. Sa halip na maipadala sa ibang mundo, siya ay na-teleport sa isang gubat sa unahan. Mukhang maaari niyang gamitin ito bilang isang teleportation spell at maaari niyang pagsamahin ang malayuang paningin ng pulang mata sa kakayahan ng portal ng dilaw na mata. Sa ganitong paraan, maaari siyang umalis sa kastilyo anumang oras na gusto niya. Ngayon na siya ay malayo na, walang panganib sa pagsubok ng ibang mga spell. Pagkatapos ay hinawakan niya ang isang pader at lumikha ng isang madilim na magic circle. Sa kakayahang ito, maaari niyang kontrolin ang mga bagay na walang buhay, ilipat ang mga ito ng malaya, at itago ang mga ito sa kanyang anino. Ang mga bagay na kinokontrol ng mahikang ito ay hindi makaka-interact sa anumang bagay sa labas ng impluensya ng spell. Gayunpaman, maaari niyang pakawalan ang kontrol na nagpapahintulot sa normal na interaksyon. Bagaman ito ay isang kapaki-pakinabang na spell, mayroon din itong mga hindi maginhawang limitasyon. Sa madilim na mahika, maaari rin niyang gamitin ang shadow step. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa kanya na pumasok sa isang ibabaw at lumabas mula sa isa pang malapit na ibabaw. Sa loob ng isang manipis na puno, nakaramdam siya ng kakaiba. Parang nasa isang maluwang na lugar siya. Pagkatapos ay nagpasya siyang subukan muli ang kakayahang lumikha. Isang bato ang nagsimulang matunaw at binago niya ito sa isang espada. Nag-concentrate siya at tumingin na naaalala ang bawat galaw na nahuli ng kanyang mata mula sa commander. Sa isang sulyap lang, na-memorize niya ang mga ito at walang kahirap-hirap na naisagawa ang parehong mga hiwa. Ngayon na gabi na, nagplano siyang mag-practice hanggat maaari dahil siya ay magiging pagod sa umaga. Pagkalipas ng ilang oras, siya ay lubos na napagod ngunit may pakiramdam na mayroong isang bagay na umunlad. Pagkatapos, may lumabas na bintana na nagsasabing nakuha niya ang antas ng swordsmanship na isa. Sa pagkakataong iyon, natutunan niyang i-unlock ang mga kakayahan. Ngayon ay panahon na upang alamin kung paano umangat ng antas. Gamit ang kanyang detection ability, nakaramdam siya ng isang bagay na malapit. Mula sa mga bushes, nakita niya ang isang uri ng halimaw na kuneho na may dalang ibang nilalang sa kanyang bibig. Mukhang ibon ito pero may balahibo na kakaiba. Gamit ang kanyang identification skill, nalaman niyang ito ay isang demon bird, Keko. Ang problema ay batay sa mga stats nito, ang sinumpang bagay na ito ay talagang medyo malakas.
Naalala niya ang narinig ng mga tao sa kastilyo na nagsasalita tungkol sa kung paano ang mga balahibo ng nilalang na ito ay ginagamit para sa iba't ibang bagay, na nagbigay sa kanya ng pagdududa kung paano ang mga ganoong mahihina na tao ay nanghuhuli ng mga bagay na ito. Habang naglalakad siya sa gubat, nakakita siya ng iba pang mga nilalang na tila mas mahina, gayunpaman ang pinakamababang katangian sa kanila ay 600 at ang ilan ay lumampas pa sa kanya. Maliwanag, ito ay isang gubat ng mga halimaw na mataas ang antas na isang problema. Sa kanyang kasalukuyang stats, kaya niyang manalo sa isang laban ng isa-isa, ang problema ay mataas ang tsansa na maraming kaaway ang lilitaw. Samantala, sa kastilyo, ang napakagandang si Lori ay naglalakad sa mga pasilyo at tinatawag ang kanyang mataas na kaharian. Sinabi niya sa pangalawang prinsesa na ang lugar ay ligtas, ngunit kahit na ganoon, hindi siya dapat nag-iisa sa gabi. Gayunpaman, sinabi ng prinsesa na nais niyang makipag-usap sa kanya. Tinanong niya kung totoo na hindi ginagamit ang mga artifact sa pagsasanay ni Takafuji Lori. Sumagot ang commander na wala pang gumagamit ng artifact ang mga bayani. Pinilit ng babae ang issue, nagtatanong kung bakit at itinuturo na balang araw ay kailangan nilang gamitin ang mga ito. Tumingin ang babae sa gilid at pagkatapos ay sinabi na ang mga artifact ay nagpapalakas, ngunit hindi pa handa ang mga bayaning ito. Kung walang pisikal at mental na lakas, maaari silang maging masyadong umaasa sa mga ito. Kaya't sa ngayon, ang pinakamahusay na diskarte ay ang subaybayan sila at unti-unting ihanda sila. Ibinaba ng babae ang kanyang tingin at mumiti na sinabing talagang hindi niya dapat kinwestiyon ang pinakamalakas na tao. Nanatiling tahimik ang commander sa loob ng isang segundo bago sinabi na ang kanyang ngiti ay nawala ng dating ningning. Lumiko ang pangalawang prinsesa at sinabi na hindi niya man lang napansin iyon. Nais nilaan na malaman ang kanyang opinyon tungkol sa unang prinsesa, na sinagot niya na alam niyang may talento ang babae, masigasig, at isang ambisyosang babae. Gayunpaman, tinanong ng commander kung talagang naniniwala siya rito. Pagkatapos ay sinabi ng pangalawang prinsesa na ang lugar ay ligtas mula sa mga panganib, ngunit hindi ligtas mula sa mga taong nakikinig sa mga pag-uusap. Pagkatapos ay binati niya siya ng magandang gabi at umalis. Nanatili ang commander doon na nag-isip na si Santo Isha ay napakamaingat, ngunit hindi siya dapat matakot sa kanya. Lumipas ang ilang araw, at ang ating batang lalaki ay nasanay na sa mundong ito. Maliwanag, ang ibang mga bayani ay umuusad. Siya ang pinakamabagal pagdating sa pisikal na ebolusyon. Sa unang araw, si Ryu ay mukhang komportable na sa paghawak ng espada, at ngayon ay patuloy na siya sa landas ng isang mandirigma. Si Tamaki ay nagsimula ng gumamit ng kanyang tungkod, ngunit ang kanyang mahika ay may isang kakaibang katangian. Pinapalo niya ang kanyang mga spell sa lupa na parang may hawak na giant hammer. Hindi niya maunawaan ang lohika sa likod nito. Samantala, si Lori ay nag-ensayo gamit ang isang pana. Karaniwan, ang mga archer ay nangangailangan ng proteksyon, ngunit dahil mayroon siyang barrier, talagang may katuturan iyon. Kaya't ngayon mayroon silang si Ryu, na napakalakas sa malapitan, si Tamaki, na sumasabog ng lahat mula sa malayo at malapitan, at si Ellie, na isang self-sufficient archer, habang pinoprotektahan ang iba. Ang ating batang lalaki, sa kabilang banda, ay nakapag-ensayo lamang ng maayos sa nakaraang 3 araw. Napansin na niya na tinuturuan lamang siya kung paano magtapon ng mga sandata mula sa malayo. Pansin na niya na tinuturuan lamang siya kung paano magtapon ng mga sandata mula sa malayo. Tinuturuan siya ng stealth movement at kung paano i-disable ang mga bitad. Maliwanag na nais nilang gawing scout siya upang lubos na magamit ang kanyang detection ability, ngunit kapag bumaba ang gabi, babalik siya sa gubat upang sanayin ang kanyang mga kakayahan. Sa kasalukuyan, nag-ensayo siya ng malayang pagkontrol sa mga bagay mula sa malayo. Ipinapadala niya ang trajectory ng dart at kinansela ang kontrol sa huling segundo upang dumikit ito sa puno. Gayunpaman, habang tinitignan niya ang buwan, galit na galit pa rin siya tungkol sa sinumpang araw na iyon. Naisip niya kung mawawala ito kapag umangat siya ng antas. Sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay patuloy na pagbutihin ang kanyang mga kakayahan. Nandoon ang demon bird gecko na umuusok habang naghahanda itong kumain nang may biglang tumakbo patungo dito.
Grabe, si Takafujilori ay lumilipad sa buong bilis. Halos wala na siyang paa sa lupa. Ngayon ay ginagamit niya ang kanyang Dark Mana Control na pinagsama sa Object Control upang pigilin ang mga nilalang. Sa ganoong paraan, madali siyang nakalapit, nakipag-ugnayan sa mata ng halimaw, at inactivate ang hypnosis. Nagtigil ang halimaw na pinapayagan siyang makalapit ng walang panganib. Tinapos niya ito, itinaas ito gamit ang Dark Magic, at itinago ito sa Void. Grabe, makakapasok siya sa kanyang sariling Void ng walang problema. At dahil siya ay isang vampira, alam mo na kung ano ang susunod niyang gagawin. Sa pagkuha ng pagkakataon na walang nakakakita, ininom niya ang dugo ng halimaw. Nang matapos na siya, umalis siya sa lugar. Mabilis niyang natukoy ang kanyang susunod na target, ngunit ito ay pangit na pangit, at alam niyang hindi ito magiging masarap. Sa kasamaang palad, ang mga pulubi ay hindi maaaring mamili, kaya't nagpatuloy siyang manghuli hanggang sa wala nang natirang gawin. Nang sumikat ang bukang liwayway, nag-teleport siya pabalik sa kanyang silid. Hanggang ngayon, ito ang naging kanyang pang-araw-araw na routine. Pagkatapos, may pumasok na katulong sa kanyang silid, binati siya, at sinabi sa kanya na magising. Ang ating batang lalaki ay sinubukang gumamit ng hypnosis sa kanya ng kaunti hanggat maaari, ngunit hindi maiiwasan dahil kailangan niyang mangalap ng impormasyon tungkol sa kaharian na ito. Sa pamamagitan nito, nalaman niyang ang kasalukuyang reyna ay hindi nakapagbuntis ng mga anak sa mahabang panahon. Sa isang bansang pinamumunuan ng mga babae, ito ay isang malaking problema dahil ang reyna ay walang anak na babae na magmamana ng trono. Upang mas lalong lumala ang sitwasyon, ang mga batang noble na babae ay misteryosong namamatay. Upang maiwasan ang kanilang lahi na matapos, tinanggap nila ang isang noble na babae bilang isa sa mga concubine ng hari, at ang babaeng iyon ay nanganak ng isang anak. Ang anak na iyon ay si Alia, ang pangalawang prinsesa. Siya ay pinalaki ng may pagmamahal hanggang sa siya ay umabot ng 7 taon, ngunit iyon ang oras na ang tunay na reyna ay sa wakas ay nanganak ng isang anak na babae. Ang pangalan niya ay Amanda, na nangangahulugang ang minamahal na babae. Tapat sa kanyang pangalan, labis na minahal siya ng reyna kaysa sa iba, lalo na dahil ang kanyang anak na babae ay nagmana ng isang kamanghamanghang talento para sa mahika. Sa ganoong paraan, si Alia ay hindi na itinuturing na isang potensyal na tagapagmana. Sa sandaling umabot si Amanda ng 7 taon, otomatiko siyang umupo sa posisyon ng unang prinsesa. Lahat ay nagdiwang habang si Alia ay nanatili sa sulok na nagpapanggap na hindi siya nagmamalasakit. Ngunit napagtanto niyang mula sa araw na iyon, ang kanyang pag-iral ay wala ng kahulugan sa mundong ito. Siya ay nakalimutan ng mga tao, iniwan ng kanyang sariling ina, at walang sinuman sa royal family ang nais makipag-ugnayan sa kanya. Ganito namuhay si Alia sa pag-iisa na parang isang manika. Naisip ni Takafujilori na siya ay katulad niya dahil walang umaasa ng kahit ano mula sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay ngumiti siya sa kanya at mahinang humiling na magising siya, sinasabi sa kanya na kahit na ang mga aralin ay nakakabore, mahalaga ang mga ito para sa kanyang kaligtasan. Ang ating batang lalaki ay pagod na, nanghihikbi, nagtataka kung bakit siya nagmamadali sa kanya ngayon, kahit nakaraniwan ay hindi siya nag-aabala sa kanya. Pagkatapos ay nagkomento siya na narinig niyang natututo siya ng mga teknik sa espionage sa panahon ng pagsasanay. Kahit na hindi siya talentado sa mahika, tila mayroon siyang magandang pagkakataon na magamit ang kanyang natutunan dito. Isang bagay na hindi naintindihan ng ating bida ay kung bakit hindi niya maayos na magamit ang mahika na itinuro sa mundong ito. Alam niyang marahil siya ay isang bihirang kaso dahil kahit sinala, isang simpleng katulong, ay madaling makamanipula ng maraming bagay. Gayunpaman, sinabi ni Alia na si Commander Iana Iseta ay isang abalang babae, at hindi siya maglalaan ng oras upang sanayin siya kung hindi niya nakita ang potensyal sa kanya. Ngunit sumagot ang batang lalaki na marahil nakita lamang niya ang bentahe ng pagiging kilala bilang taong nagsanay sa isa sa mga bayani. Doon na sumigaw si Alia sa mesa at sinabi na hindi. Sigurado siyang makakabawi siya at iyon ang dahilan kung bakit nais niyang makita siyang ipinasok. Medyo nalilito siya sa kung gaano siya kalapit. Ngunit umiwas siya at sinabi sa kanya na sumunod. Sa susunod na eksena, bumababa sila sa isang mahabang hagdang bato.
Pagkatapos ng tila walang katapusang daan, nakatayo silang dalawa sa harap ng isang napakalaking pinto. Nagcast siya ng spell at sinabi na ipagpapatuloy nila ang kanyang pagsasanay sa silid na ito. Tinawag silang isang kabiguan ng mga tao. Tumingin siya sa kanya at tinanong kung hindi ba niya iyon nakakapahiya. Muli, nagtataka si Takafujilori kung ano ang nangyayari sa batang ito ngayon na nagpapasiklab sa kanya. Alam niyang mula nang mangyari ang kanyang malas, pinipigilan niya ang kanyang mga emosyon. Napakahusay niyang nagkukunwari kaya tinawag siyang prinsesa ng manika, ngunit sa sandaling iyon, iba siya. Hindi na siya ang tahimik at reserbadong batang nakilala niya. Pumasok siya sa silid at sa kisam ay may isang napakalaking bilog ng mahika. Ito ay magsisilbing layunin nito, sabi niya bago siya binalaan na sa ganitong takbo, siya ay mapapalayas mula sa kastilyo. Bago siya makapagpaliwanag, binanggit niya ang isang kasabihan mula sa dating reyna, wala silang obligasyon na alagaan ang mga walang kakayahang tao na dumarating sa kaharian na ito. Ang ating batang lalaki ay hindi pa rin nagmamalasakit at simpleng sinabi na hindi siya walang kakayahan. Mayroon siyang kakayahang makakita na talagang kapaki-pakinabang. Sumasang-ayon siya, ngunit sa parehong oras, hindi siya nagsusumikap gaya ng iba. Bilang isang taong may dalang biyaya, dapat niyang hawakan ang kanyang kapalaran at gawin ang kanyang makakaya. Si Takafujilori, kawawang lalaki, ay palaging natutulog sa klase dahil hindi siya natutulog sa magdamag, ngunit kahit na hindi niya ito alam, nagsusumikap siya sa pangangaso sa gitna ng gabi. Kaya sinabi niya sa kanya na siya ay nagsisikap. Ginagawa niya ang kanyang makakaya sa loob ng kanyang mga limitasyon. Hindi lang ito tila kasing lakas ng tatlong iyon, ni hindi siya kasing husay sa akademya gaya ng siya. Ngunit pagkatapos ay inihayag ni Alia na ang silid ng mahika na ito ay may hadlang. Inilagay niya ang kanyang kamay sa pinto, at sinabi niya sa kanya na walang makakarinig sa kanyang mga sigaw. Ang batang lalaki, gayunpaman, ay gusto lamang malaman kung paano buksan ang nakababasag na bagay, at doon siya biglang tumitig sa kanya, itinaas ang kanyang paa, at sinipa siya sa likod. Anong nangyari? Siya ay bumangga ng mukha sa pader. Lumiko siya na lubos na naguguluhan, at sinabi niya sa kanya na siya ay nasa mas mabuting posisyon kaysa sa kanya at tumanggi siyang ibigay ang kanyang pinakamahusay. Kailangan niyang maunawaan na kung siya ay mapapaalis mula sa kastilyong ito, ang mga nilalang sa labas ay papatay sa kanya agad. Kaya't kailangan niyang magtrabaho ng mabuti upang makaligtas kahit na nangangahulugan ito ng pagkapahiya sa kanyang sarili. Ang ating batang lalaki ay hindi gaanong nagmamalasakit sa sipa. Mukhang nasisiyahan siya sa pagkatamaan ng mga babae, iyon ay maliwanag. Sa katunayan, siya ay humanga sa kanya, napagtanto na ang manika prinsesa ay wala na sa silid na iyon. Pagkatapos ay sumigaw siya sa kanya na kontrolin ang kanyang sariling buhay. Bigla, ang lalaki ay nagsimulang tumawa, sumabog sa isang ganap na pag-atake ng tawanan. Sinabi pa niya na siya ay talagang isang magandang babae. Talagang hindi niya siya pinahalagahan at hindi niya inaasahan na siya ay magiging isang malakas na tao. Doon siya nagtanong kung siya ay nagtatawa sa kanya, ngunit sumagot siya na hindi dahil siya ay talagang isa sa 4 na tao na pinaka-nag-aalala sa kanyang sariling kaligtasan sa mga bayani. Napagtanto niya na hindi siya nagbibiro at inamin na marahil siya ang nag-underestimate sa kanya sa halip. Nang aktibahin niya ang kanyang aura, napansin niya na sa kakaibang paraan ay tila siya ay mas malakas kaysa sa isang sandali lamang ang nakalipas. Simple lang siyang nagpasalamat sa kanya sa pagsasabi sa kanya ng katotohanan at sinabi na dahil siya ay malapit ng ma-expose, kailangan niyang makabuo ng isang plano. Ang katotohanan ay sa ngayon gusto pa rin niyang manatili roon at mangalap ng maraming impormasyon hanggat maaari. Kinabukasan sa mga training grounds, naisip niyang ipakita ang tunay na lakas ng kanyang pagpapala upang maiwasan ang mapaalis. Ang problema ay hindi pa rin sila papasok sa anumang dungeons, at sa ilalim ng sikat ng araw, siya ay lubos na mahina. Nang matapos ang training, nagpasya ang ating batang lalaki na ang pinakamainam na hakbang ay makipag-usap sa commander. Tinawag niya siya para sa isang usapan, umaasang makumbinsi ang reyna na huwag siyang paalisin, ngunit ang eksena ay agad na lumipat sa kanya na nagsasabing magiging mahirap iyon. Tinanong niya kung talagang naniniwala siya na ang kanyang kakayahan ay walang silbi.
Maaaring mukhang hindi siya nagsusumikap sa training, ngunit siya ay nagsusumikap. Ngunit bago siya makapagpatuloy, pinutol siya ng commander at sinabi na sa katunayan, hindi niya iniisip na ang kanyang kakayahan ay walang silbi. Sa katunayan, gusto pa nga niyang sumali siya sa kanyang F Brigade. Nagulat siya at ipinaliwanag niya na ang kanyang kakayahan ay labis na mahalaga sa mga dungeons na kanilang ninakawan. Maaari siyang maging isang mahalagang kasangkapan sa anumang uri ng pakikipagsapalaran, gayunpaman, kailangan niyang maunawaan na ang kanyang mga salita ay walang halaga at hindi kailanman magiging sapat upang makumbinsi ang reyna. Ngunit kung pinili niyang paglingkuran ang kaharian bilang isang sundalo sa halip na bilang isa sa mga pinakamahihinang bayani nito, iyon ay magiging sapat na dahilan para hindi siya ma-excommunicate. Huminto ang ating bida upang mag-isip. Alam niyang kung sumali siya sa mga kabalyero ng bansang ito, siya ay magiging nakatali sa bansang ito. Hindi ito isang desisyon na madali niyang magagawa, kaya sinabi niya sa kanya na pinahahalagahan niya ang alok ngunit kailangan niya ng oras upang isipin ito. Tumugon siya na ayos lang iyon at sinabi sa kanya na kung kailangan niya ng sinuman, maaari siyang makipag-usap sa kanya. Ang ating batang lalaki ay tuwid at nagtanong kung ang ibig niyang sabihin ay dapat siyang pumunta sa kanya kapag siya ay naeksele. Tumingin lang siya sa bintana at sinabi na marahil. Ilang araw ang lumipas. Ang ating batang lalaki ay natutulog sa kanyang desk na nag-iisip kung totoo bang ang mga tao mula sa kalapit na bansa ay dumarating para sa isang pagbisita. Ipinaliwanag ni Elina, dumarating sila dahil ito ang kanyang selebrasyon. Dahil maraming bisita ang naimbitahan, walang klase o training sa araw na yon. Ang ating batang lalaki ay pagod, nagtataka kung bakit walang nagbabala sa kanya tungkol sa sakunang ito, ngunit sinabi lang niya na ang mga estudyanteng natutulog sa klase ay hindi karapat-dapat na malaman ang mga bagay. Napagtanto niya na kahit ang nakababasag na babaeng ito ay hindi siya gaanong gusto. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ang Lemon Cavalry sa lungsod. Lahat ay nagdiriwang at nagpapaputok ng mga paputok, habang ang ating batang lalaki ay nag-isip na para sa isang bansang pinansyal na wasak, tiyak na gumagastos sila ng marami para sa pagdiriwang na ito. Marahil dapat siyang dumalo sa selebrasyon dahil walang makakapansin o marahil magiging kakilakilabot na lumitaw doon at kailangang ipaliwanag ang kanyang pag-iral sa mga taong iyon. Maaaring gusto pa nilang imbestigahan siya at alamin kung bakit apat na bayani ang naipatawag. Magiging abala iyon, kaya't itinakwil niya ang ideya, ngunit hindi ito nangangahulugang hindi siya makakaalam kung ano ang nangyayari roon. Kaya, inactivate niya ang kanyang 2.0 mata, at ang kanyang kamalayan ay nagsimulang mag-navigate sa mga pasilyo. Nakita niya ang 2 prinsesa at naisip na ang kanyang guro ay kamangha-manghang tingnan sa kanyang bagong damit. Ngunit tulad ng dati, ang kanyang ngiti ay tila medyo peke pa rin. Nakita niya ang lahat ng magagarang pagkain sa mga mesa at agad na napagtanto na sinala ay nagsisinungaling kanina. Habang kausap siya, natuklasan niya na isa sa mga dahilan kung bakit nalulumbay ang kaharian ito ay ang mga labis na magagarang pagdiriwang. Mukhang ang reyna ay nahuhumaling sa pagpapanatili ng imahe ng kislap at karangyaan, na lubos na nauubos ang kaban ng bayan. Pagkatapos ay may nangyaring nakakagulat, nakita niya ang isang grupo na nakatayo sa harap ni Ryu. Agad niyang nalaman na ang mga ito ay ang mga bayani mula sa ibang bansa na naipatawag din dito. Isa sa kanila ay may partikular na natatanging hitsura na may blonde na buhok, mahirap paniwalaan na siya ay Hapon. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang kakayahang pagkilala at nalaman na ang pangalan ng lalaki ay Moshidate. Naisip niya na isang medyo klasikong pangalan para sa isang bayani, ngunit ang talagang gusto niyang malaman ay kung bakit ang lalaking ito ay sumisigaw kay Ryu. Binasa niya ang kanyang mga labi upang malaman kung ano ang sinasabi niya, at ang blonde na lalaki ay sumisigaw ng pangalan ni Takafuji Lori, humihiling na dalhin siya agad dahil siya ay hinahamon siya sa isang duelo. Shit, mabilis ang takbo ng kwento. Wala pang oras, natapos ang pagdiriwang, at ngayon ay inaanunsyo ni Ellie na paparating na si Takafuji Lori. Lahat ng mga bayani sa silid ay lumingon, at napagtanto ng ating batang lalaki na wala ng takasan ito. Si Moshi ay lumapit at formal na hinamon siya sa isang duelo. Naging tahimik ang silid, lahat ay nag-aabang sa kanyang sagot.
Tamad tulad ng dati, tinanong lang ng ating batang lalaki kung bakit kailangan ito ay isang duelo sa lahat ng bagay. Sumigaw si Mitsushi na ito ay upang patunayan sa Diyosa na siya ay hindi karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Medyo naguguluhan si Takafuji Lori, ngunit sinabi ng blonde na itigil ang pag-arte na hindi alam. Pagkatapos ay idineklara ni Moshi na alam niyang si Takafuji Lori ay napunta sa puting espasyo kung saan nakilala niya ang Diyosa na nagdala sa kanila sa mundong ito. Ang bida ay simpleng nagsabi na ano ngayon dahil lahat ay dumaan sa ganoon, ngunit pagkatapos ay inihayag ni Moshi na siya ay nagmungkahi ng kasal sa Diyosa, na sinagot niya na kung siya ay matatalo si Takafuji Lori, isa sa alang-alang niya ito. Agad na napagtanto ng ating batang lalaki na ang nakababasag na babaeng iyon ay hindi lamang sinusubukang ilipat ang kanyang mga problema sa kanya, sinusubukan din niyang alisin siya. Tiyak na pagbabayarin niya siya para dito sa susunod na makita niya siya. Nakakagulat, ang ibang mga bayani ay nagtinginan na naguguluhan tungkol sa puting espasyo at usapan tungkol sa Diyosa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Takafuji na sila ay naipatawag sa ibang paraan dahil wala silang ideya kung ano ang kanyang sinasabi. Masyadong magiging abala ang magpaliwanag ng lahat, kaya sa ngayon nagpasya siyang magpanggap na hindi alam. Kaya't sinabi niya sa lalaki na wala siyang ideya kung ano ang sinasabi niya, ngunit tinanggap niya ang duelo. Ang blonde ay ngumiti at sinabi ng ating batang lalaki na ngayon kailangan nilang magpasya sa format. Kung ito ay isang one-on-one na labanan, masyadong madali iyon. Pagkatapos ng lahat, hindi tulad ng ibang mga bayani, wala siyang superhuman na katawan o isang klase na nakatuon sa labanan. Tiyak na hindi naglaan ang lalaking ito ng lahat ng abalang ito para lamang mangbuli ng isang tao na may lahat ng mga kawalan sa mundo. Kung iyon ang kaso, talagang nakakaawa iyon. Sumigaw si Moshi na siyempre hindi, at tatanggapin niya ang anumang duelo na iminungkahi ni Takafuji. Nagulat ang karamihan na pumayag siya sa ganitong kabaliwan. Pagkatapos ay binanggit ng ating batang lalaki ang isang dungsyon kung saan siya dapat mag-training kasama ang mga knights. Maariin silang makipagkumpetensya upang makita kung sino ang magiging unang pumatay sa boss ng unang palapag. Pumayag si Moshi, sinabing ito ay isang mahusay na ideya at tinanggap ang hamon, ngunit binalaan ni Ryu ang aming batang kaibigan na kahit na kaya niyang mag-navigate sa dungsyon ng madali, hindi niya kayang patayin ang boss. Gayunpaman, ang aming batang kaibigan ay ngumiti lamang at sinabing mayroon siyang kaunting plano. Ang duelo ay nakatakdang mangyari sa susunod na araw, at hindi nagtagal pagkatapos ng duelo, tinanong ng Reyna kung siya si Takafuji Lori. Inutusan siyang ipaliwanag kung bakit siya tumanggap ng duelo at ganap na napulbos. Naisip ng aming batang kaibigan na ang salitang napulbos ay perpektong salita. Si Moshi ay isang puwersa ng kalikasan. Walang nilalang sa lugar na iyon ang may pagkakataon, at kahit ang boss ay bumagsak sa loob ng ilang segundo. Sa kabilang banda, ginamit ng aming batang kaibigan ang proteksyon upang makalusot sa lahat. Ang layunin ng konklusyon ay siya ay ganap na nawasak sa duelong ito. Pagkatapos ay sinabi ng Reyna na siya ay nagkulang sa pag-unawa kung gaano siya katamad at mahina. Naniwala siya sa kanya dahil nakita ng Yen Commander ang potensyal sa kanya, ngunit sa gawaing ito, nagdala siya ng kahinaan sa kaharian, at iyon ay isang bagay na hindi niya mapapatawad. Alam na ni Aalia kung ano ang susunod, at tiyak na, idineklara ng Reyna na si Takafuji Lori ay pinalayas mula sa kaharian. Ang unang prinsesa ay tila nasisiyahan, habang ang iba pang dalawang babae ay mukhang medyo malungkot, ngunit ang pinakangumingiti at ganap na masaya ay ang aming batang kaibigan. Talagang gusto ng bastardo na mangyari ito. Tinanong ng Reyna kung mayroon siyang mga pagtutol at sinabi niyang, nais niyang malaman kung paano siya nakasakit sa kaharian. Sinabi niya na ito ay halata, sa pamamagitan ng pagkatalo sa duelo, siya ay nagdumi sa reputasyon ng kaharian. Ipinaliwanag niya na kung ito ay isang karera lamang, natalo siya, ngunit ang aktwal na pustahan ng duelo ay tungkol sa karapat-dapat. Ito ay isang laban upang tukuyin kung sino ang karapat-dapat na mahalin ng isang tiyak na babae. Bukod dito, nangako silang hindi ipapaalam sa sinuman sa labas ng duelo ang mga resulta. Dapat. Ito ay isang laban upang tukuyin kung sino ang karapat-dapat na mahalin ng isang tiyak na babae.
Bukod dito, nangako silang hindi ipapaalam sa sinuman sa labas ng duelo ang mga resulta. Hindi na banggitin na hindi siya itinuturing na isang bayani sa kaharian na ito, at ang kanyang presensya ay hindi na ipahayag sa ibang mga bansa.